Sir, ito nga meron kayong ginawa na report kung saan inassess nyo yung mga nangyari po dito sa Bicameral Conference Committee para po sa ating 2026 national budget na ang pangako po nitong ating mga mambabatas ay magiging transparent na. Sa kabuuan, ano po ang findings ng inyong grupo dito po sa naganap na Bicam for our budget next year? Yes, magandang tanong po yan. No? Medyo nababahala po kami sa naging resulta. Kahit po nagkaroon ng reduction sa DPWH budget na mabuti naman po ay nabawasan yung overpricing sa DPWH, mukhang binawi po ng BICAM itong pork or allocable sa DPWH at nilagay naman po nila sa mga ayuda programs na patronage-based po. So yung ayuda na pork barrel nila, tinaasan po nila. At ang nakakabahala po dito ay yung amount na inallocate po nila ay mas mataas doon sa House version at sa Senate version at halos doble po kaysa doon sa National Expenditure Program o yung NEP na budget ng Pangulo po. So medyo nakakabahala po talaga na parang ito na yung naging focus nila na paglaanan ng pork barrel nila. Aside dito po sa naging budget nga po ng DPWH na binawasan at inilipat po doon sa mga programa ng gobyerno na makakapagpabango sa pangalan nitong ating mga politiko, sa ibang ahensya, ano naman pong napansin ninyo sa budget nila? Well, ang isang important po na aspeto ng BICAM no ay ang point niya naman ay i-reconcile ang provisions, ang differing provisions ng House at ng Senate na version ng budget. Ngunit ang nakita din natin ay mayroon din po silang mga insertions o mga siningit no na posibleng wala doon sa House version, wala doon sa Senate version, wala sa National Expenditure Program. Ngunit dahil sa proposal ng ilang miyembro ng BICAM ay pinasok pa rin po nila. No? So medyo nakaka-alarma po yun kasi ang understanding po natin ng BICAM ay just to reconcile yung differing provisions pero nakakapaglagay sila ng panibagong line items dito sa budget. Pagdating naman sa mga positibo, I think yung pinaka-positibo po ay malaki na po ang budget sa education sector na aabot na po ng 4.5% ng GDP. So tama po yun. And then at the same time, yung pagdadagdag ng pondo para sa Project NOAA. Napakahalaga po ng Project NOAA para sa ating disaster response. So naglagay po sila ng 1 billion. So sana ipagpatuloy po ito. Kailangan mas evidence-based po at scientific ang planning natin sa mga flood control, for example. Oo. EJ, nabanggit mo yung DepEd budget. Pinupulaan po yan ng ibang sektor, kasi sinasabi na mababa yung implementation para sa halimbawa pagtatayo ng mga classrooms pero ang laki nung ibinigay na budget para doon. Ano po ang reaksyon nyo tungkol doon? Well, tama po yun. Tama po yung sentimento na yun. No? Ang usapin po ng budget ay hindi lang kung gaano kalaki yung pera o yung pondo na binibigay. Mahalaga din yung pagmamonitor kung na-implement po ito. So, sayang lang kung naglagay sila ng 1 trillion dito sa education na budget, kung hindi po siya nagagastos ng tama, kung hindi na-deliver yung classrooms, edi sayang lang din. Yung pondo na yun ay natutulog lang. No? So, mahalaga na maging accountable yung mga government officials. I think yung naging response o yung tugon ni DepEd Secretary Sani Angara ay magpo-pursue sila ng mga public-private partnerships na magtayo pa ng mga classrooms. May mga sinusulong din na mga panukalang batas sa Senado like si Senator Bam Aquino na magkaroon ng classroom acceleration program, classroom building acceleration program. So mahalaga yung mga ganong reforma para mas maging mabilis pa ang implementation ng mga programang ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!